language barrier has emerged as the impeachment court begins hearing the testimony of Gina Acosta, who asked to speak in her native Bisaya. Acosta is expected to testify not only as the former Special Disbursing Officer of the Office of the Vice President, but also as a former staff member of the Davao City Administrator's Office during VP Sara Duterte's years as mayor. Kumuha tayo ng detalye mula kay Dexter Ganibe, live din mula sa Senado. Dexter. Ay nagpahanap ng interpreter itong impeachment court kasabay ng pagharap ng testigong si Gina Acosta para mas mapadali yung kanyang pagbibigay ng testimonya dito sa impeachment court. Sa pagharap ni Gina Acosta na ngayon ay kasalukuyang VP Staff Officer 4, hiniling niya sa impeachment court na kung maari ay magsalita siya sa kanyang native tongue, ang Bisaya, na siyang pinayagan naman ng korte. Sabi ni Private Counsel for the Panel of Prosecutors, Attorney Vergil Ligutan, na maari na siya na lang yung mag-interpret dahil taga Cebu din naman siya. Pero sabi ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, mas mainam kung ang Impeachment Court ang mag-provide ng interpreter para sa lahat. Mayroon naman anya mga Senator Judge na marunong magbisaya pero hindi anya papayagan na Senator Judge ang maging interpreter. Samantala, bago magsimula yung direct examination ni Attorney Ligutan, humingi si Acosta na mapalitan yung kanyang tubig na maiinom na sabi niya dapat maligamgam dahil malamig na daw yung naibigay sa kanya. Ilang beses namang saglit na na-disrupt ang direct examination ni Attorney Ligutan dito kay Acosta dahil sa sabay-sabay na pagtunog ng alarma ng mga cellphone sa loob ng courtroom kanina. Ito ay yung emergency alert ng NDRMC kaugnay nga ng nararanasang malakas na pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila na kanina umaga ay nasa orange rainfall alert pero ngayong hapon ay nakalagay na sa red rainfall alert. Sa kabila ng masamang panahon nanindigan itong si Senate President Win Gatchalian kanina na huwag magdeklara ng work from home setup for today para matuloy nga itong nakaschedule na Senate activities ngayong araw. Mariing tinutulan ng depensa kanina ang isa sa mga offer of evidence ng prosekusyon para sa testimonya ni Gina Acosta. Nabanggit kasi sa panglimang offer of evidence yung pagiging staff member ni Acosta sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng 2016 at 2022. Ayon sa depensa, hindi naman nakasaad sa articles of impeachment yung issue ng confidential funds sa Davao City. Pero sa ruling ng korte, matatalakay ang issue noong mayor pa si VP Sara sa Davao pero hindi ito magagamit na ebidensya sa impeachment trial mismo. Nagpapatuloy ngayon ang direct examination dito kay Acosta na kanina ay dineklara na nga ng korte na isang hostile witness. Kapag ang isang testigo ay isang hostile witness pinapayagan ng korte yung magsasagawa ng direct examination na magtanong ng mga leading question. Yung mga leading question kasi, ito yung mga katanungan na maglilid sa'yo doon sa kung anumang sagot na gustong malaman ng prosekusyon. May? Alright, maraming salamat Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado. A fearless forecast from Artikulo 11 convener Attorney J.V. Bautista, who predicts that Vice President Sara Duterte will be convicted. On BNC's The Spokes, Bautista said he believes the Senate impeachment court will have enough votes to convict her, whether the required two-thirds vote remains at 16 or the Senate adopts a lower vote threshold. Yes, fearless forecast. She will get convicted. They will be able to get 16. Or if the number is reduced, kasi because of there's a debate Jinggoy, on that. Marcoleta, Jinggoy is no and now longer there, Senator and then Lauren is Bato, abroad. that will be lowered to 14. Yes. And my position there, Mike, and Paniera Margo, is that the Senate is supreme when it comes to impeachment. So that if they make a decision that the two-thirds to convict will only pertain to those who can vote, and not to count those who are beyond the reach and the jurisdiction of the Senate, then it is the call of the Senate, and the Supreme Court must not intervene. Bautista also dismissed the possibility of an EDSA People Power 4 should VP Sara be convicted, saying her supporters would not be able to stop the Senate from carrying out its decision.
INC was protesting against the arrest of Margoleta. Were they able to succeed? No. The answer was no. Hindi nila na-prevent eh. Inaresto. Asan si Margoleta ngayon? No bail, di ba? Nandun sa kulungan. Nakasuot ng orange.